palaging nasa dagat pero hindi lumulubog. Kasi kapitan lang ang meron sa loob ng barko. Walang congressman. Dito lumulubog tayo kasi ang daming congressman. Mga magnanakaw. Diba? Sana yung mga gagaling nating congressman. Magaling lang ba kayo magnakaw? Kaya tandaan natin, sa mga susunod na taon, mga susunod na henerasyon, walang Marcos na dapat maupo. Kasi ang mga Marcos, magnanakaw. Magnanakaw yan sila. Wala na akong masabi. Naubos na naman ang boses ko. Pero bukas meron pa yun. Hanggat may buhaya, may boses ang taong bayan. Dumating ang pulis sa bahay namin sa Mindanao, 3 ban sila. Yung lola ko, muntik ng may stroke. Ikaw ba naman dumating ang pulis 3 ban? Puro armado. Ano ako? ISIS? 3 ban na pulis pupunta. Pagdating nila, maghahatid lang pala ng sapina. Ang bilis naman ng sapina ni Kuya Park. Yung isang vlogger naman, nag-caption, headshot. Inuli ka agad ng NBI, nakakulong, walang investigasyon. Yung isa naman, na nagnanako ng isang sakong bagay, bigas, nakulong ka agad. Pero, yung bilyon, trilyon, ang ninakaw, hindi makulong-kulong. Hindi makulong-kulong ang mga buhaya na yan, putang ina. Kaya sana kung magkatotoo na magka-people power ang mahuli nating congressman, putulin natin ang ulo, lechonin natin. Kasi merong unang people power, sumunod na naman, meron na namang naupumak na nakura naman, nagka-people power na naman. Ngayon neto, hindi naman kayo farmer eh. Hindi naman kayo namamasada. Hindi naman kayo nagtatrabaho. Mga batugang kayong politiko kayo. Yung kinakaon nyo, pinapasahod sa inyo, pera ng taong bayan. Kaya si Kiko Barzaga ngayon, napilitan lumabas. Bakit? Isa siya sa pinakamaraming may binabayarang tax. Kasi siya ang may pinakamaraming pusa sa Pilipinas. Kada yung pusa niya, kumakain yung pusa niya, bibili siya ng pagkain ng pusa, may tax na naman yun. Kaya sa sobrang dami ng binabayarang tax, napilitan siyang lumabas. Dahil isa siya sa may pinakamarami at pinakamalaking binabayarang tax, si Congressman Kiko Barzaga, kasi sobrang dami ng pusa niya. Meow meow. Aw 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 aw. Diba? Kaya yung may mga kalapate, may mga ibon, may mga pusa, manok, kahit ano, lumabas kayo, magsama-sama tayo bukas, pakitain nyo, dalhin nyo ng mga tain nyo, mga diaper ng anak nyo, dalhin nyo. Dalhin natin. Magkaisa tayo. Kakamping ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, ano ka man, magkaisa tayo. Ikaw na Duterte supporters, anong pinaglalaban mo? Korupsyon. Ikaw na makadilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Ikaw na dilawan, korupsyon ang pinaglalaban mo. Bakit hindi tayo magkaisa? Saka na tayo mag-wrestling pag napaalis natin ang pinakamalaking magnanakaw sa bansa natin, si Bongbong Marcos. Magkaisa muna tayo ngayon. Pagkatapos, mapapaba natin si BBM, saka tayo magrambulan ulit. Diba? Ngayon, meron tayong pinakamalaking hinaharap. Hindi si Duterte, hindi si Rizal Ontiveros, hindi si Leni Robredo, si Bongbong Marcos na magnanakaw. Kaya etong mga loyalista na nagpapakalat na ng puta ko, pumunta ako sa police station, nagpapakulong ako, ayaw akong hulihin. Wala akong pampiyansa. Number 1, sabi ng pulis sa akin, bakit ka magpapakulong? Sabi ko, sir, dyan sa loob ng kulungan, hindi ka na magtatrabaho, hindi mo po problemahin ang pagkain mo. May pagkain na ron eh. Kaya ikulong mo ako. Tumakbo yung mga pulis. Ayaw akong kulungin. Pumunta pa ako ng krami. Sabi ko, sir, maubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadala ng supina sa akin. Kasi yan ang gusto ko, makulong ako. Para hindi na ako magtrabaho. Diba? Chill-chill kayo sa loob, maghugas ng pinggan. Eh, pag nakulong ako, dyan talaga ako nataki sa krami.
Kahit may share, hindi ako mag-share doon. Kada tayo ito itapong sa mga... joke lang yan, joke lang yan. So bukas, magkaisa na tayo. Lumabas na tayo. Bingi ka man, bungi ka man, wala kang paa, wala kang kamay, wala kang boses, pumunta ka rito para magkaisa at ipakita natin sa mga nakupong politiko na yan na hindi tayo papasupil sa mga politiko. Magkaisa tayo, mananalo tayo sapagkat tayo ang anak ng bayan. Magtatagumpay tayo laban sa mga politikong magnanakaw. Maraming salamat at magandang gabi. Bayan na fake news. Hindi patrol na fake news, GMA na fake news. Yan ang nagpapakatang kasinungalingan. Paglabas ko ng krami, sabi ng TV Patrol sa akin, Sir, anong masasabi mo na pinadalan ka ng supina? Hindi ka ba nagulat? Sabi ko sa ABS-CBN, hindi ka ba nagulat? Sabi na, Sir, bakit ako nagugulat? Sabi ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako pinasupina. Kasi yung balita mo, fake news, putol-putol ka. Okay, maraming salamat po, Kuya Park. Sana naintindihan at narinig ng ating mga kataas-taasan, hanginaing ng taong bayan, lalo na po ang mga ordinaryong Pilipino. Yung iba dyan na nanonood sa social media, lumabas na po kayo at makiisa sa gaganapin natin bukas at tayo ang tatapos sa korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tayo ang lalaban para sa ating inang bayan. Ngayon po, bago tayo mag-candle lightning, natawagan ko ng pansin si Pastor Saldi Contrata from Fitugo, Quezon. No, mula siya sa Quezon, pumunta siya dito para makisa sa ating laban ngayong gabi. Magandang gabi po, bansang Pilipinas, mga kababayang Pilipino. Narinig po natin yung mga hinaing at daing. Ang protesta po ay hindi masama sapagkat ito ay pagsasalita ng hindi pagsang-ayon. Ang panawagang ito, ang rallying ito, para magkaisa po tayo, kagaya ng ating mga napakinggan. Panahon na para manindigan kung ano yung tama at katotohanan. Hindi lang sa katangian ng iilan, kung ano ang kulay, kung ano ang pinaglalaban. Matuto tayong tumingin sa sarili nating kapakanan. Lahat tayo, anuman po yung ating kulay, anuman po yung ating paniniwala at reliyon, tayo pong lahat ay apektado. Naranasan po natin yung kalamidad, bagyo, lindol. Pero hindi pa yan ang malaking pinsala. Magising po tayo, bansang Pilipinas. Ang malaking dilubyo na nakakatakot, hindi yung biguan, hindi yung Abulaki Caldera, ang napakalaking dilubyo na nag-alis ng hinaharap ng kapwa natin ay walang ibang korupsyon. Ako po ay naantig ang damdamin